Ang tapang mo talaga, nasa kabilang kwarto lang ang asawa mo. Kung malalaman niya, nakasama mo ang yaya. Ano naman ang magagawa ng isang bulag? At saka, paano ka naging yaya? Ikaf ang puso't kaluluwa ka o. Mahal. Kanina sa taas, may narinig akong kakaibang ingay sa basement. Masama ba ang pakiramdam mo? Walang ingay, nagkakamali ka lang. Masakit lang ang lalamunan ko, masyado kang sensitive. Nagtatrabaho ako, huwag mo akong istorbohin. Pero ako, hindi ito ang sapatos ko. May ibang babae sa kwarto. Ito ang alahas ko. Kaya si Liming Cheng, hindi lang dinala ang kabit sa bahay, kundi ibinigay pa ang alahas ko sa ibang babae. Hindi lang isa. Ang aking mga alahas. Pati ang singsing sa kasal. Nawawala na lahat. Liming Cheng. Tungtong, ito ay special na. Ipinagawa ko para sa iyo sa abroad. Isang bisis lang ito pwedeng ipagawa, simbolo ito ng walang hanggang pagmamahal ko sa iyo. Ming Cheng. Ngayon na hindi na ako makakita. Ang bait mo pa rin sa akin. Hindi ko alam kung paano kita pagbibigyan. Huwag kang magsalita ng katarantaduhan. Ipinakatiwala sa akin ng tatay mo ang kumpanya at ikaw. Alagaan ko kayong mabuti. Kung ganun, ibibigay ko na sa iyo ang buong kumpanya. Ako na lang ang magiging babae sa likod mo. Bakit ba talaga? Kung may sasabihin ka, bilisan mo. May susunduin pa akong Fei-Fei mamaya. Kung hindi mo sasabihin ang totoo ngayon, hindi ka pwede umalis. Bakit mo ninakaw ang mga damit at alahas ko? Sino ang nagnakaw? Huwag kang magbintang ng walang ebidensya. Ito ang damit ko, hindi ba ito ebidensya? At ito pa, ebidensya rin ito. Hindi naman ito mga bagay na walang kapareho. Kung meron ka, bakit ako hindi pwede magkaroon? Gusto mo pang magdahilan, malinaw na ito ang singsing ko sa kasal. Ngayon din, umalis ka na.
Tita G, bakit hindi ka sumundo sa akin ngayon? Alam mo ba na naghintay ako ng matagal sa harap ng paaralan? Fai ah. Hindi ako ang hindi sumundo, ang nanay mo ang nagbawal sa akin. Sinasadya mo bang pahintayin ako? Fifi. Si Jishuxin, magnanakaw siya. Ninakaw niya ang mga damit at alahas ni Mama. Pati singsing ko sa kasal, ninakaw niya. Anong kinalaman ko diyan? Isa kang. Hindi karapat dapat na ina. Aya kita. Kung ganyan ka lang magiging ina, nakakahiya ka. Hindi kayo pwedeng umalis? Ngayon din, pag-usapan natin ito ng maayos. O kaya, ipapulis ko kayo. Tama na. Ming Cheng. Ang mga bagay na ito, ako ang nag-utos kay Shutsin na kunin. Ano nang sinasabi mo? Nakasuot na maganda si Shutsin. Para sunduin si Fai Fai. Fai Fai ay hindi magiging kahabag-habag kung ikaw ang ina niyang bulag. Kabutihan ko, ginawang kasamahan. Akala mo magnanakaw ako. Na-frame ako bilang magnanakaw. Babae kang walang kwenta. Hindi na kita. Gustong maging nanay ko kailanman. Umalis ka. Mama. Fifi, bakit gabi na hindi ka pa natutulog? Mama, sa wakas, inalagaan mo na ako. Ilang beses ko nang sinabi kay Papa bago siya. Baka sila ang tunay na mag-ina? Kung hindi sinabi ni Papa na ang babaeng bulag at masama na ito, ay mayaman at may kumpanya, hindi ako magpapanggap. Bilang anak sa orphanage na ampon niya. Kaya pala si Liming Cheng. Noon pa, gustong-gusto mag-ampon ng bata. At si Fifi talaga ang gusto. Palibhasa, hindi siya tunay na ampon. Kundi, anak ni Liming Cheng at ng kabit niya. Fai. Huwag mo akong tatawaging mama. Baka marinig ng babaeng bulag na yon. Mabubuko tayo. Ayokong pakialaman ang babaeng yon. Ayaw na ayaw ko sa kanya. Bulag siya, wala siyang nakikita. Kanina, binigyan ko siya ng kape na may lason sa tiyan. Maya-maya, magtatae siya. Lason sa tiyan. Kaya pala, lahat kayo ay nandaya sa akin. Niloloko niyo ako. Sinanamatay na lang yung bulag na yun. Para makasama mo ng maayos si Papa. Gusto ko lang na maging nanay kita. Mga walang kwentang lalaki at babae, kinuha ang mga gamit ko ng agaw ng pugad. Mamatay kayo. Ako, nakakakita na ako. Nanay, bakit ka nahulog? Naghahanap ka bang tubig? Hito. Kakagawa ko lang kape para sa'yo. Dadalhin ko na sana. Bakit gabi na, hindi ka pa rin natutulog, Fifi? Hindi ka dapat na tita, palitan na agad. Salamat, Fifi. Kung hindi papalitan, gusto ko si Tita Shutsin. Matutulog na ako. Umiwi ka, NA.
Fifi, salamat sa paggawa ng kape para kay nanay. Nagkape rin ako para sa'yo, inumin mo. Ayaw ko. Feifei ayaw niyang uminom, tingin ko sa'yo. Ako ang kausap ng anak ko, wala kang karapatang makialam. Fifi, inumin mo na. Nainom ko na, umalis ka na sa susunod. Kasama ko na si Tita G matulog. Ayoko sa masamang babaeng yun, kung hindi lang sinabi ni Papa. Para mapasaya siya, hindi ko iinumin. Yung kape na binigay niya, Eddie, gagantihan natin siya. Gusto mo? paano gagantihan? Lagyan natin ng pampurga yung kape niya. Tapos sirain natin yung inidoro. Tapos itapon natin yung gamot sa pagtatay. Para mapahiya yung babaeng bulag. Gusto mo? Ang ganda. Itatapon ko na yung gamot ngayon din. Nanay, masakit ang tiyan ko. Fai. Nasira natin yung inidoro, yung gamot, itinapon mo rin. Pero nanay, masakit ang tiyan ko. Ano ba yan? Ako. Fifi, ano nang nangyari sa'yo? Zia. Uminom si Feifei ng kape niya, sumakit ang tiyan at natatay. Tiyak may lason yung kape, tatawag tayo ng pulis. Ang sama mo naman. Anak mo si Feifei, pinapatay mo siya. Fifi, yung ininom mo kanina, yun yung binigay mo sa akin. Kung may naglason sa kape. Sino kaya iyon? Dapat talagang magreklamo sa pulisya. Para imbestigahan ng maayos kung sino sa pamilya natin ang matagal nang bumibili ng gamot sa pagtatay. Sino sa pamilya natin ang matagal nang bumibili ng gamot sa pagtatay? Nilagay sa kape. Pamilya tayo, bakit kailangan pang dumulog sa pulis? Mahal, gumaling na si Feifei. Kanina, baka sobrang sakit lang ang nararamdaman ni Feifei. Kaya kanya na isangkot. Ngayong gabi, matutulog tayong mag-anak sa isang kama. Para mas lalong lumalim ang samahan. Nga pala, may iba pa akong gustong pag-usapan sa'yo. Mahal, ito ay Family Trust Fund. Malaki na si Feifei, kailangan na nating magplano para sa kinabukasan niya. Pirmahan mo ito, bukas na ako ayos. Mahal, sigurado ka ba dito? Maraming scam na family trust fund ngayon. Baka naloloko ka. Nagsiyasat na ako, siguradong walang problema. Mahal, pirmahan mo na, huwag kang mag-alala. Ganoon nga, pero kailangan kong basahin muna ang nilalaman. Sakto, may binigay sa akin ang kaibigan kong electronic scanner. Naihaling dokumento pala ito. Tama ka mahal, dapat kong kumonsulta pa sa ibang kumpanya. Sigurado makakahanap ako ng mapagkakatiwalaan. Huwag muna nating pirmahan ito ngayon. Huwag muna nating pirmahan ito ngayon. Eh sino ang may-ari ng company transfer agreement na ito? Sa kaibigan, huwag mo nang pakialaman. Saan ka pupunta sa ganitong oras? May meeting, alagaan Montag si Feifei.
Fifi. 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 Ngayong gabi, masama ang pakiramdam ni Mama. Hanapin mo si Tita G at doon ka muna matulog, okay? Talaga? Pwede bang sa Tita G na lang ako palagi matulog? Mama? Basta papayag siya. Sayang, bulag ang asawa mo. Kung hindi, mas maganda sana kung nakikita niya ng harapan. Kung paano ko ginugulangan ang asawa niya, inaalagaan ang anak niya, at suot-suot pa ang mga damit niya habang kasama ako. Isipin mo na lang, nakakapanggigil. Tatay, ano ang ginagawa mo? Fai, bakit ka nandito? Sabi ni Mama, puntahan kita. Ako ang nagpatawag kay Fifi. Ano ang ibig mong sabihin? Kahit katulong lang ako sa bahay niyo, dapat may respeto pa rin. Pinapunta ko lang si Fifi para matulog kasama mo. Bakit ka nagmamadali? May tinatago ka ba? O may ginagawa kang hindi dapat? Anong tinatago ko? Nagulat lang ako. Katulong ka lang. Trabaho mong alagaan si Fifi. Kung ayaw mo, pwede kitang palitan anytime. Si Emily ang nag-empleyo sa akin. Zino, kabi ah? Para palisin ako. Dahil ako ang may-ari ng bahay na ito. Kung ayaw mong umalis, dapat mong sundin ang tungkulin mo bilang katulong. Ihatid mo ako ng tubig. Fifi, kailangan mong mag-aral ng mabuti ngayon. Huwag kang tumulad kay Tita G, na tagasilbi lang ng tubig. Isipin mo kung nanay mo ay tagasilbi lang. Hindi ka makakapasok sa exclusive school, mahihirapan ka pa mag-aral. Ito ang pagkakaiba ng mga tao. Ang katulong, hindi dapat kasalo sa hapag. Nanay, huwag kang matakot sa bulag na yon. Ikaw lang ang kinikilala kong nanay. Fifi, matulog ka muna sa kwarto mo. May pag-usapan kami ni Daddy. Kailan mo ihiwalay yung babaeng yon? Ginagamit niya ang pag-inom ng tubig para hamakin ako. 10 taon nang tinatawag siyang nanay ng anak ko. 10 taon ko nang pinapasa sa kanya ang asawa ko. Kailan mo siya itataboy? Hintayin mong pirmahan ni Chen Sintong. Mailipat sa akin ang shares ng kumpanya para mas maganda ang kinabukasan mo. At para kay Fifi. Ang ganda ng plano mo. Pero bakit hindi mo inasahan na gagaling ang mata ko? Kung mahilig kayo sa excitement, bigyan kita ng mas exciting. Honey, Anong honey? Bakit nasa kwarto ka uzi Mr. Lee? may narinig ako sa kwarto. Baka may rapist sa loob. Anong kalokohan yan? Akala ko na-rape ka. Ang lakas ng hiyaw mo. Baka ikaw lang ang nag-iisa. Mali ang narinig mo. Matutulog na ako. Akala ko kanina ginahasa ka kaya. Nag-record ako bilang ebidensya. Mukhang nag-overthink lang ako. Pero kung mag-self-satisfy ka, wala akong paki. Ang trabaho mo ay alagaan si Fifi. Kaya sana, bawasan mo ang frequency. Huwag kang magkalat sa harap ni Fifi.
Pwede kitang palitan anytime. Zinadia Montag BA, tu, Burahin MO. Nakalimutan mo. Bulag ako. Dumating ako kasi ang ingay. Nakalimutan ko pala. May taste din pala ang manyakis. Bakit naman siya? Makikipagtalik sa katulong. Pasensya na. Teka, bakit may lalaking boses? Jishaksin. May lalaki ka sa kwarto. Valang Ta. Private Space KO2. Lumabas Ka. Kakakarating ko lang, inaapi na ako ng putang iyan. Ininsulto ako bilang katulong. Tulong Montag ako. Hiwalayan mo na siya ngayon. Tiis-tiis muna, hindi pa natin nakukuha ang pera. At saka, bulak naman siya. Di kanya kayang talunin. Pag-usapan natin yung bulag. Para sa akin, hindi siya mukhang bulag. Kung hindi, Bakit sakto siyang pumasok nung nagtatalik tayo? At sakto pang nakarecord. nakukunwari lang yan. Mula kagabi. May kakaiba na sa kanya. Meron akong naisip na paraan. Kung totoong bulag siya, hindi siya makakalabas ng walang galos. Isama natin si Pepe sa labas. Iwan natin siya mag-isa sa bahay. Kung hindi siya bulag, malalaman niya ang lahat. Pero hindi na pwede. Xintong. Ako si Shutsin, ang maghahatid kay Fifi sa tutorial. Mag-ingat ka sa bahay. Kung nakakakita na talaga siya, huwag niyang sisihin kung anong gawin ko. Ng babae sa harap ko. At gustong magnakaw ng ari-arian. Ang buong buhay ko, nasayang lang. Ang natitirang buhay ko, hindi na pwedeng lokohin. Binigyan mo ako ng malaking regalo, di ba? Kailangan ko ring magbalik ng pabor. Bigyan din kita ng isa. Boss Lin. Nag-cancel ka ng 200 milyong order ngayon. Paalang mag-deliver ng pagkain? Para maintindihan ang pangangailangan ng mga ordinaryong tao, kailangan mong maranasan ang buhay nila. Taon-taon, naglalaan ako ng 1 linggo para mag-deliver ng pagkain. Kahit 10 bilyong order, kailangang ipagpaliban muna. Boss Lin. Linyan, nakalimutan mo ba ang sinabi ko sa'yo? May nakaset na blind date para sa'yo ngayon. Ma, nag-deliver ako ng pagkain ngayon, wala akong oras. Mababa na ako. Isa kang CE ng isang pampublikong kumpanya. Bakit ka nagde-deliver ng pagkain? Century Garden Villas, Cheng Sintong. Bukas ang pinto, pasok ka na. Ms. Chen, ito po ang in-order ninyo.
Mas Chen. Mas Chen. May mesa doon mo na lang ilagay. Ang mini camera na binili niyo ay mahalaga. Gusto ninyong buksan at i-check. Hindi na, bulag ako. Kahit buksan ko, hindi ko rin makikita. Sige, umupo ka lang dyan, dadalhin ko sa'yo. Bakit ganito? Ano ang problema? Hindi ba ito kumbinyente? Hindi ito mahalagan. Ako na lang. Ingat. Wala bang ibang tao sa bahay mo? Bakit puno ng basag na salamin ang sahig? Delikado ito, alam mo ba? Salamat. Pwede bang bitawan mo muna ang kamay ko? Pasensya na, natatakot ako na masaktan ka. Ako ang dapat humingi ng pasensya. Hindi dapat sayangin ang oras mo. Chen, tulungan ko muna kayo. Linisin ang basag na salamin sa sahig. Kapag mag-isa ka sa bahay. Dapat laging mag-ingat. Tapos na, Chen. Salamat. Ano po ang pangalan ninyo? Ako si Linyan. Iiwan ko ang numero ko sa'yo kung may kailangan ka. Tawagan mo lang ako. Nasaan ang cellphone mo? Narito. Walang anuman. Sobrang sense of justice ko. Hindi ko makinabang hirap. Paalam. Honey, ikaw ba ang umuwi? Nakikita mo na ang basag na salamin sa sahig. Nakakakita ka na pala. Inayan Montag akong lukuhin? Alam Montag talaga. Sabi ko na nga ba nagpapanggap lang siya. Alam mo talaga lahat. Mingcheng, anong ginagawa mo? Kailan ka nagkaibalik ng paningin? Zagutin Montag ako. Bumalik? Mas gusto ko pang bumalik ang paningin ko kaysa sayo. Pero wala akong makita. Kung wala kang makita, saan napunta ang mga basag na salamin sa sahig? Hindi ako makakapagluto ng mag-isa. Kaya umorder na lang ako ng pagkain. Yung delivery rider ang naglinis. Nandyan pa yung order sa mesa. Mingcheng, parang ayaw mong gumaling ang mata ko. Ang sa Montag sila ko at may sobrang saya kay Uling. Hanggang kailan mo pa ako papagantayin? Kung mapipilitan ako, isusumbong kita at paalisin ko yung putang inang yan. Mahal, mainte ka lang. Anak siya ng pinakamayaman sa Lingyang. Minana niya lahat ng kayamanan ng ama niya. 10 taon ko na itong pinagpaplanuhan. Isang hakbang na lang. Kung makuha natin ito, Tiyaga, may 30 million na tayo. Bakit kailangan mo pa ng... ngayong gabi, papapirmahin ko siya. Mahal. Yung sinabi ko sa iyo tungkol sa trust fund, nakahanap na ako ng mapagkakatiwalaang kumpanya. Pumirma na tayo agad para may siguro si 55. Tama, malaki na si Fifi.
Hindi na dapat ito ipagpaliban. Mahal, kunin mo na yung kontrata. Sige. Chinek ko na lahat ng probisyon dito. Walang problema. Pumirma ka na. Sige, pipirma na ako. Mahal, teka muna. Marami dapat probisyon at babala sa trust fund. Hindi lang isang pahina. Naloko ka ba? Hindi naman. Tanong ko sa'yo. Gaano kadalas ang kita ng trust product na napag-usapan ninyo? Ako. Sabi mo pa walang problema, hindi mo nga alam kung gaano kadalas ang pagbabahagi. Liming Cheng, ito ba talaga ang kontrata ng trust? Paano naman, mahal, nagkakamali ka sa akin. Bigyan kita ng isang pagkakataon para patunayan ang iyong sarili. Titingnan ko lang gamit ang electronic scanner. Malalaman ko kung ito nga. Buti na lang nasira ko na ang electronic scanner ng maaga. Ano ba iyan? Sige na, mahal. Pagkatapos mong pumirma, hahanap tayo ng abogado para masusing kumpirmahin. Pamilya tayo, dapat mong pagkatiwalaan ako. Sa tingin ko dapat pa rin nating tignan, baka hindi maaasahan ang abogado. Sakto, may bago akong phone na may feature na magbasa sa litrato. Titingnan ko lang, malalaman ko na. Mahal, hindi mo pa rin ako pinagkakatiwalaan? Ang tagal na nating hindi. Pagkatapos mong pumirma, tayo. Huwag kang mag-alala, ito ay may kinalaman sa ating mag-asawang ari-arian. Bigyan mo ako ng phone. Mahal, Bigyan mo ako ng phone. nakakainip. Matulog ka na mag-isa. Hindi ko na ito matitiis, gusto kong makita. Ano pa ang mga drama mo? Nagawa na. Liming Cheng, ano ba talaga ang nangyayari? Hindi mo pa rin maayos ang isang bulag. Ang babaeng iyon ay sobrang sensitibo at mapaghinala. Gusto niya makita ang detalye ng kontrata bago pumirma. Kung hindi ako mabilis kumilos kanina. Nahuli na sana. Ang babaeng iyon. Sa tingin ko nagdududa na siya. Hindi natin dapat hintayin na malaman niya ang katotohanan bago tayo kumilos. Kung hindi tayo magtatagumpay sa malambing, kailangan natin gumamit ng dahas. Ang ibig mong sabihin, pilitin siyang pumirma. Paano kung desperado siya? Paano tayo makakalabas dito? Gumastos tayo para ipakidnap siya. Sabihin nating ayaw niyang pumirma. Mas mainam kung maalis na natin ang babaeng iyon, isang solusyon na. Basta't maalis ang babaeng iyon, tayong pamilya, ay magkakasama ng matagal. May kilala ko, basta't sapat ang pera natin. Magagawa nila ang gusto nila. Basta't maalis ang babaeng iyon. Ano ba ang halaga ng pera? Para sa buhay ko, ang mag-asawang iyon. Talagang pinuhunan ang lahat. Kung ganun, gaganti ako. Sa parehong paraan. Magbabayad ako ng 5 milyon para palitan ang taong nakakadena. Basta't makuha ang babaeng ito, may bonus pa. Paano ko palalampasin ang ganitong magandang pagkakataon? Fifi. Halika rito. Binilhan kita ng paborito mong princess dress. Subukan mo muna bago pumasok sa school. Totoo BA? Hi-Fi, malalata ka na sa school. Ano kayong damit? Ang hindi pwedeng isuot pag-uwi. Ikaw nakatulong. Sino nagpahintulot sa'yo na magsalita sa akin ng ganito? Hindi mo ba alam kung sino ang amo? At kung sino ang aso? Fifi, halika. Malalate na, ipapahinga kita sa school. Halika. Fifi, sa hinaharap, huwag kang. Magiging katulad ni Tita G. Na kailangan gumamit ng mga bagay na pinaglumaan ng iba. Tulad nitong bagong damit, siya.
ay hindi kayang bumili kahit isang pirasong sinulid. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Ano naman kung katulong? Bakit hindi ako makakabili? Kung gusto ko, silly. Li ano? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Ano naman kung katulong? Bakit hindi ako makakabili? Kung gusto ko, silly. Li ano? Kung kaya mong bilhin, bakit ka pa magsusuot ng sapatos ng iba? Nakalimutan ko. Para sa babaeng tulad mo na kayang mag-ingay sa sariling kwarto ang paggamit ng basura ng iba ay natural lang. Tama ka, Mama. Sa hinaharap ay hindi ako magiging katulad ni Tita G na katulong. Mama, gusto ko rin yung nakita kong kwintas. Essay auction. Fifi, mukhang nahulog ang sapatos ni Mama. Mama, tutulungan kitang isuot. Fifi, ang ganda ng princess dress mo. Hindi dapat gumagawa ng trabaho ng katulong. Sa bahay natin, may isang katulong na. Tita G, nahulog ang sapatos ni Mama. Halika tulungan mo siyang isuot. Five. Paano mo ako nasabihan ng ganyan? Isa ka lang katulong, hindi ba't dapat sundin mo ang sinasabi ko? Billison MO. Maagaan mo na agad. Sabi ni Daday, yung kwintas na yun, milyon-milyon ang halaga. Hindi mo naman kayang bilhin. Para essay again. Dapat lang natiisin mo ang konting hirap. Sige na, Billison MO. Hindi mo pa magawa ang simpleng bagay na to, hindi ko alam. Kung paano ka nakakuha ng lisensya bilang katulong. Si Nadia Montag, yan. Bulag ako. Hindi ko makita paano ko sasadyain. Sa tingin ko, kulang ka sa kakayahan sa pag-aalaga. Mas mabuti pang mag-aral ka ulit. Kung hindi mo pa magagawa ng maayos, lumayas ka na ngayon din sa bahay namin. Tama na. Dalhin mo na si Fifi sa school. Ngayon, naiwan na mag-isa sa bahay ang babaeng yan. Magandang pagkakataon para kumilos. Sa hapon, dadalhin ko si Fife sa bahay ng lolo't lola. Kung may update, tawagan mo ako. Sa pagkakataong ito, hindi na makakatakas ang babaeng yan. Siyempre, malaki ang puhunan natin dito. 500,000, karapat dapat na sa kanya. Sino kayo? Baka nagkamali kayo ng huhulihin. Nakamali? 5 milyon ang premyo sa paghuli sa'yo, Jishutsin. Si Chen Xintong. Naloko tayo. Kuya. Pera ang gusto mo, di ba? Pira? May pera ako, may 1,000,000 ako, ibibigay ko sa'yo. Pakawalan mo na ako, please. Pakawalan mo na ako. 1 milyon? San mo nakuha yan? Isa ka lang katulong? Enjoy an MO na lang. Jishuksin, hindi ko inakalang darating ang araw na to para sa'yo. Mahal,
Ang iyong mahal ay nasa bahay ngayon pinagmamalupitan. Nakakakuryosidad kung malaman mo na si Jishuksin ang nakidnap. Ano kaya ang itsura ng mukha mo? ₱500,000, kaya ngayon wala na akong pera. Hindi ko siya patatawarin. Anong kinakatakot mo? Kapag pumirma na ang bulag na to, hindi na tayo magkukulang sa pera. Lahat ng gusto nating bilhin dati, ngayon bibilhin na natin. Talagang tanga ka. Hindi ba't gusto ni Fifi pumunta sa Haicheng? Mauna na kayo, ako na bahala sa bulag na to, susunod ako. Hayaan mo muna akong mag-enjoy. 30 milyon. Hindi mo makakalimutan noong takot ako sa bulag na iyon na tignan ang mga libro. Kaya inilipat ko ang mga ari-arian sa pangalan mo. Naka-time deposit ang pera, hindi pa tapos ang termino, at saka may credit card ka naman mahal. Kapag walang pera, dapat tamasahin ang buhay. Lilipat tayo sa Haicheng. Mahal, hindi ba't gusto mo ang virtual currency? Maglaro ka ng husto, kapag nakuha na natin ang pera ng bulag na iyon, mag-enjoy tayo ng sabay. Ang ganda. Noon, palaging sinasabi ni Chen Sintong na hindi kumikita at hindi ako pinapayagan. Ngayon hindi na niya ako mapipigilan. Mahal, ang bait mo, bibili na ako ngayon. Liming Cheng, hindi mo pinakinggan ang payo ko. Gastusin mo, mas masaya ang paggastos, lalo kang magsisisi sa hinaharap. Fai. Sa hinaharap, pwede mo nang. Tawaging nanay si Shutsin. Totoo, BA? Hindi na babalik ang masamang babaeng yon. Oo. Hindi na babalik. Ang ganda. Hindi ko na kailangang tawaging nanay ang bulag na iyon. Maami pa tayong pera. Sa hinaharap, Fifi, anong gusto mo? Bibilhin ko para sa'yo. Totoo, BA? Ngayon, para sa gemstone necklace na iyon, pinasunod ko pa si nanay. Nasuotan ng sapatos ang masamang babaeng yon, nagdusa pa si nanay para sa kanya. At lumuhod, gusto ko ring palabasin na lumuhod ang masamang babaeng yon. Mahal, sundin mo ang sinabi ni Fifi. At asikasuhin ng mabuti ang bulag na iyon. Bakit walang dugo si tatay? Hindi man lang nasaktan ang masamang babaeng yon. Bakit hindi siya luluhod? Gusto ko siyang parusahan tulad sa T. Napuno ng karayom at malagas ang lahat ng buhok niya. Fai. Mag-empake tayo, dadalhin kita ni tatay sa biyahe. Tara. Mahal, gusto mo bang uminom ng tubig? Mahal. Halika, uminom ka ng tubig. Uminom ka ng tubig. Nakikiusap ako sa iyo. Huwag mo akong sasaktan. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Pumapayag ako sa lahat. Nadesisyonan ng sarili mong asawa at anak. Ang paghihirap mo, Jishuksin. Magsaya ka. Dapat siyang pahirapan ng husto. Nga pala mahal, hindi ba't may ipapahanap tayo para sa kanya? Huwag kang mag-atubili. Bilisan Montag. Ganoon mo ba siya kamuhi? Hindi lang kamuhi, kung hindi lang bawal ang pagpatay. Gusto ko siyang mamatay. Tama ka. Dapat siyang mamatay. Dapat pahirapan ni nanay ang masamang babaeng yon ng husto. Ayoko talaga sa kanya. Humanap ng ilang tao para pasayahin si Jishuksin. Tandaan, kunan mo ang likuran, huwag mong ipakita ang mukha mo.
Pakios up. Hindi ko na ito ulitin. Alam ko na ang pagkakamali ko. Ako ang tanga. Ako ang nagalit sa mayaman. Hindi ko na ito gagawin ulit. Pakiusap, palayain mo ako. Ipasa mo ang telepono kay Jishuksin. Gusto mong makita? Heto, ipapakita ko sa iyo. Jishuksin, kamusta ang pakiramdam ng mga pamamaraan ng pagpapahirap na hiniling mo mismo? Ikaw, Chin Xayan Tong. Ikaw ang nagkidnap sa akin. Kidnapper. Hindi ba't ikaw mismo ang nakipag-ugnayan? Gusto mong palayain kita? Sige, nasa akin ang cellphone mo. Sabihin mo sa akin ang password ng pagbabayad. Ang 30 milyon ay mana ng aking ama. Ibalik mo sa akin. Hindi ko sasabihin. Kung gayon, dadagdagan ko pa para mas marami kang matikman. Zazabihin kao. 05668 may 30 milyon sa card. Pakios up. Palayeng Montag ako. Magandang palabas, magsisimula na. Ilang oras lang ang nakalipas. Si Liming Sheng ay gumastos na ng milyon-milyon. Bumili ng virtual currency at luxury items. Pero hindi pa ito sapat. Babalik lang ang perang akin tapos magsisisi ka na. Kaya naiiba. Makikita ko mismo. Unti-unti kang papasok sa bitag na inihanda ko para sa iyo. Kumusta, Zero? Perfect po ito para sa inyo at ng anak ninyo. Magkano po bawat gabi? Yung gusto namin ng regular na kwarto na may paningin sa dagat. Kung hindi ako, gusto ko ang Deluxe Ocean View Room. Fi-fi. Hindi ba't sinabi na ni Mama, pero ano masamang babae yon? Malapit na nating makuha, bakit hindi natin gastusin? Gusto KO, Gusto KO. Yung anak. Si Fifei ay dapat manirahan sa luxurious sea view room na ito. Ngunit ano ang tungkol sa 80,000 at 8 ng gabi na ito? Kung isang buwan tayong mananatili. Baka naman, kunin mo muna yung 30 milyon at ibigay sa akin. Lumambot na ang bulag na iyon kapag nakuha ko ang pera. Agad-agad kong ita-transfer sa iyo. Ang silid ng Deluxe View na dagat. Ang galing, Daddy. Bukas gusto ko rin ng masarap na pagkain. Ang oras na binigay mo ay masyadong masikip. Isang araw lang. Paibenta ang bahay, medyo lugi nga. Pero kung sa susunod ay bibili ka ng bahay sa akin, bibigyan kita ng discount. Kailangan ko ng isang villa sa Beijing. Talaga? Ngayon din, hahanap ako ng property para sa iyo. Siguradong sulit ang pera mo. Mahal, bumili na ako ng ilang virtual coins. Ayon sa Tsismis, tataas ang presyo nito. Pwede ba akong bumili ulit? Bili ka lang, enjoy ka lang. Yung bulag na iyon, nasa kamay natin, may pera tayong hindi maubos. Wala nang balikan si Liming Sheng. Sunod, bisitahin natin si Jishuksin. Ang sarap ng pagkain, lagi sinasabi ng masamang babae na iyon. Hindi ito pwedeng kainin, hindi rin yan pwedeng kainin. Para sa akin, inaabuso niya ako. Siyempre masarap, 58,000 pesos ang isang meal ticket. Halika. Paumanhin sir, kulang ang balance mo. Mangyaring gumamit ng ibang paraan ng pagbabayad. Ano?
Yung Fai. May konting gabing piazi papa. Alis muna ako. Kung anong gusto mong kainin mamaya. Sabihin mo lang sa waiter, ako ang magbabayad. Dapat may ilang daang libo pa sa card ni Shutsin. Sapat na para sa ilang araw. Nandito lang. Dadagdagan ko ng 1,000,000, alagaan mo ng mabuti. Kung walang problema, malapit nang matapos ang trabaho ninyo. Vede. Kumain ka ng marami. Naibigay ko na sa iyo ang pera. Bakit ayaw mo pa rin? Ako palayeng? Jenk Sintong. Hindi ka naman bulag. Pakawalan mo ako. Tatawag ako ng pulis para arestuhin ka. Hindi ba ikaw ang nagkontak sa mga kidnapper ng mahirap? Nagdagdag lang ako ng pera. Para palitan ang target ng kidnapping. Paano ako masisisi? Yung 30,000,000 simulat sa pool. Ay, nakamitin. Sa akin. Kailan pa naging sa iyo iyon? Kumain ka ng marami, huwag kang magutom. Para makita mo pa ang iyong munting kasintahan. Oo. Hindi ako mahahanap ni Ming Cheng. Hahanapin ako ni Ming Cheng. Pagkatapos niyang hanapin ako, Chen Sintong, paparusahan kita ng libo-libo. Hanggang ngayon, matigas pa rin ang ulo mo. Ming Cheng, ngayon ay ginagamit ang credit card mo. Kasama ang iyong anak na babae, nag-enjoy sa Haicheng. Paano niya pa ako maaalala? Jishaksin. Sa loob ng maraming taon, hindi lang ako bulag. Patungo rin sa puso ko. Ang asawa ko ay nangangaliwa sa aking kama. Ang ampon kong anak na babae sa loob ng 10 taon, anak ng kabit. Lahat kayo, ginagawa akong tanga. Buti na lang at may awa ang Diyos. Binigyan ako ng paningin, nalaman ko ang mga plano ninyo. Ang lahat ng ito ay parusa ninyo, alam mo ba? Dito ka na lang mabuhay at mamatay. Pagdating ng tamang panahon, pagsasamahin kita sa lalaking iyon. Mas Chen. Isang tao lang, ang dami mong in-order, kakayanin mo ba? Ikaw, Linyan. Kung sa tingin mo marami, sumama ka na lang at kumain tayo. Para sa pagtulong mo sa akin noong nakaraan. Hindi ka ba bulag ngayon? Noon ay wala akong choice, ngayon malaya na ako. Siyempre, hindi na kailangang magpanggap. Ang babaeng naglakas loob na lokohin ako, Linyan. Ikaw ang una. Pero curious din ako. Ano ang dahilan kung bakit nagpanggap kang bulag? Ano ba talaga ang dahilan? Sabay tayong kumain at ikukwento ko sa iyo. Ang interesting ng chismis na ito, ako na ang bahala sa pagkain. Makinig ako sa kwento mo. Okay ba ang lugar na ito para sa kwento mo? Okay naman. Pero ang restaurant na ito, hindi basta-basta delivery rider. Ang makakapasok dito. Isang bilyonaryong isihi na nagpapanggap na delivery rider. Ano ba talaga ang dahilan? Presidente Lin. Yearly experience lang ng 1 linggo, hindi importante yon. Ikaw, bakit ka nagpanggap na bulag? Kung ang masayang pamilya mo ay peke lang pala, ang asawa mong mahal ng maraming taon. Totoo lang, gusto lang ang iyong kayamanan. Kahit ang katulong sa bahay
Siya ang matagal ng kabit ng asawa mo. Ang anak na pinalaki ng maraming taon. Sa totoo lang, anak ito ng asawa mo at ng kabit niya. Sabi mo, dapat ba akong magkunwari na bulag? Kung hindi ako magkukunwaring bulag, baka matagal na akong pinagsabuatan nila. At wala na akong pagkakataong nakaupo rito. Sinasamantala nila ang iyong pagkabulag. Kaya't walang hiya silang nagpaplano sa harap mo. Grabe naman ito. Hindi na importante. Lahat ay tapos na. Sila, balang araw, magdudusa rin sa sarili nilang gawa. Tara, inom. Pasensya na, naalala mo pa ang masakit. Kung hindi mo ako inaayawan, samahan kita uminom hanggang mawala ang lungkot. Ihahatid kita pauwi. Ayokong umuwi. Wala na akong tahanan. Linyan. Dalhin mo ako. Kung saan mo ako dalhin, doon ako pupunta. Ang 10 taong pagsasama. Puro peke lang pala. Ano ba ang totoo? Linyan, sabihin mo, ano ba ang totoo? Ang mga mata, hindi nagsisinungaling. Mga mata. Ang iyong mga mata. Bakit ang lambing? Chen Sintong. Nakikilala mo ba kung sino ako? Nanay, Linyan, dapat kang umuwi ngayon para magpakilala sa akin. nanay, nahanap ko na ang magiging asawa ko. Ang 30,000 virtual coin na binili ko kahapon. Tiyak na tataas ngayon. Ano ito? Bakit ito bumababa? Imposible. Ayoko maniwala na wala akong talento sa pagbili ng virtual coin. Tuloy lang. Wala na akong pera. G-Shocksin, bakit hindi mo ako sinasagot? Bigyan mo ako ng pera, bibili ako ng coin. Iyak na lalaki ito at kikita ako ng malaki. Naalala ko, maraming lending company sa Haicheng. Humiram ka muna ng konti. Bibigyan kita ng address ng lending.
Magsaya muna tayo. Hindi ako naniniwala na ang bulag na iyon ay hindi magpapirma magpakailanman. Ang bahay natin dito, nakaharap sa hilaga at timog, at dekalidad ang pagkakagawa. Isang solong villa. Malawak at tahimik, at may outdoor swimming pool pa sa labas. Isa ito sa pinakamagaganda sa Beijing. Kontento ka, ba? Okay lang. Bigla ka na lang lumipat mula Linjiang papunta sa Beijing. Kailangan pa ayusin ang residency mo. Pwede ko bang itanong kung bakit ka bigla lumipat? Bakit ka bigla lumipat? Nasira ang pamilya ko, nagloko ang asawa ko. Masama ang loob ko, gusto kong lumipat. Sana kapag may nagtanong tungkol sa akin, itago mo ang bagong address ko. Huwag kang mag-alala, tinanggap ko ang lagay mo, ang residency mo. Ako na bahala, bukas pinakalete. Makakalipat ka na agad. Salamat. MS? Chen, ang Leak Montag. Maganda ang greenery sa subdivision natin. Medyo maaming lamok lang. Gusto mo ba ng gamot? Pahiran Montag. Grabe, hindi yan kagat ng lamok. Gawa yan ni Ling yan. Hindi na, salamat. Sige, tingnan mo pa, ayusin ko na ang papeles. CJ. Sinayang niya ang kumpanya ko. Buti na lang agad ako kumilos. At itong mag-asawang trader, sa araw na lilipat ako sa Beijing. Mawawasak ang pamilya nila, masisira ang pangalan nila, mababaon sila sa utang, isipin mo. Nakakagaan ng loob. Impossible, hindi ba 100% ang returns? Bakit bagsak agad pagkatapos bilhin? Boss. Dumating yung lalaki ngayon, noong nakaraan mukha siyang mayaman. Ngayon parang sugalero na. Sa tingin mo mababalik pa ba ang pera natin? Sa tingin mo mababalik pa ba ang pera natin? Samahan mo ako, tingnan ko kung sino ang mayabang. Anong nangyari, par? Natalo. Hindi. Alis na ako. 2 milyon ang hiniram mo sa akin. Para pala bumili ng cryptocurrency. Gayon, lugi ka. Paano mo babayaran? Hindi kita, Ivan S.A.R. May pera ako, milyon-milyon, bakit ka manghihiram sa akin? Ngayon, sa tingin ko hindi ka qualified para sa loan. Kailangang bayaran agad ang pera. Kung hindi, huwag kang umalis. Ito ang patakaran namin sa Haicheng. Basta't babayaran mo ngayon. Pautangin kita ng 10 milyon. Kung malalaman kong hindi mo mababayaran. Ano ba ang pinagmamadali mo? Malapit nang dumating ang 3 milyon ko. Hindi ko kailangan ang kaunting pera ninyo. Nakita Montag ba? Pagdating ng pera, ay sesend ko agad sa iyo. Si Liming Cheng, nakatira sa Lido Hotel. 3,201. Pagalindyang, tama ba ang impormasyon mo? Sinusubaybayan mo ako? Kung mangungutang ka sa Haicheng, dapat mong alamin muna ang identidad ko. Kung gusto ko, anytime ay mahuhuli kita sa Haicheng. Huwag kang umasa na makatakas. Huwag kang mag-alala, pagdating ng pera ko. Babayaran ko ng buo kasama ang interest. Nasa Haicheng pa ang anak ko, hindi ako tatakbo. Dahan-dahan. Hihintayin kita hanggang bukas ng tanghaling 12. Kung wala pa ring pera, ikaw at ang anak mo. Walang makakatakas. Gino. Ito ang bayad sa kwarto at mga gastos ninyo. Kabuuan ay 53,000. Paano po ang pagbabayad? Laging pera ang hinihingi. Pwede bang bukas na lang? Bukas ng tanghaling 12 ang check-out time. Kung hindi mababayaran, kailangan naming magreklamo sa pulis. Para sa kaso ng panloloko. Saan galing ito? Pinabili ko ang hotel staff ng magagandang bato. At dinala niya sa akin ang tito na ito. Magandang araw po, Gino.
Ang anak ninyo ay bumili ng iba-ibang mamahaling bato sa aming tindahan. Mahigit 10 uri, nagkakahalaga ng 5 milyon. Paano po ang pagbabayad? Sino ang nagpahintulot na bentahan ninyo ang bata? Ibalik ninyo, hindi namin kailangan. Papa, hindi ba't sinabi mong bibilhan mo ako ng magagandang bato? Hindi ba't sinabi mo? Nabibigyan ka ni Mama ng 3 milyon? Gasto kayo, gasto kayo. Tumahimik ka. Itapon mo ang mga basurang ito. Hindi namin kailangan, Ginoo. May mga depekto na ang mga batong ito. Isauli. Kailangan mong magbayad ng 1 milyon para sa depreciation. Umalis ka. 1 milyon, 1 milyon bukas ng tanghaling 12. Bakit ngayon ka lang sumagot? Wala ka na bang pakialam sa akin at kay Fife? Hoy mahal, ano ang nangyari? Bakit umiiyak si Fife? Dahil sa pera lang yan, ang babaeng bulag na yon. Kailan ka pipirma? Kailan ba talaga makukuha ang pera? 2 milyon ang utang ko sa loan, 50,000 sa renta. At ang iyong anak na mahal, bumili ng alahas, may utang na 1 milyon. At ang online loan, credit card, sa loob lang ng 3 araw. 1 milyon na ang utang ko. Kailan mo ba ibibigay ang pera? Magsalita ka. Nasaan ka? Mahal, huwag kang mag-alala, nakaschedule na ako bukas ng umaga para kumuha ng 30 milyon sa bangko. Yung bulag na yon, pumirma na, kailangan lang ayusin ang kontrata para sa transfer ng kumpanya. 1 milyon lang yan, ano ba ang ikinatatakot mo? Bukas ng tanghali, eksaktong alas 12, 30 milyon, buo at walang bawas. Lahat yan ilalagay sa account mo. Totoo yan. Pumirma na, may duda ka pa? Magpahinga ka na ngayong gabi. Bukas, lahat ng problema ay malulutas. Sige, kapag nakuha na ang pera, bibili ulit ako ng virtual currency. Sige, subukan natin. Hindi ako naniniwalang hindi ako kikita. Nga pala, ang putang inang to, ayaw pa pumirma, kinakabahan ako. Mas mabuti pang humanap ng tao. Gahasain siya bago pakawalan. Huwag kang magpangga. Bukas ang simula ng impyerno mo, hindi na ako makapaghintay. Na makita kayong mag-away. Gising na, huwag kang matulog, pwede ka nang umalis. Alice. Si Mincheng ba ang sumaklolo sa akin? O nahuli na ba ang putang inang yon? Hindi ko alam, pero may mensahe para sa iyo. May nagpapaabot sa iyo. Ang mga tropa ko, ayon mismo sa iyong mahal. Na dapat kang pasayahin ng todo. Huvak. Bakit wala PA ang pera? $30 milyon. Baka hanggang sa mamatay ka, hindi mo pa makukuha ang perang yan. Boss, pinalabas na si Jishutsin. Tumakbo siya pauwi sa bahay ni Limincheng. Ang tao ay sumunod na kay Limincheng papunta sa Haicheng. Mamaya, ipapadala ko sa iyo ang video. Sa mga susunod na araw, panahon na para manood ng magandang palabas. Sir, 5 minuto na lang, oras na para mag-check out. Kung hindi mo mababayaran ang renta,
Pakiusap, umalis ka na ngayon. Ang natitirang bayad, kakausapin namin ang pulis para mabawi. Pilit, ano ba ang minamadali mo? Akala mo ba wala akong pera? Kung may pera ka, bayaran Montag. Marami na akong nakilalang tulad mo. Nagpapanggap na mayaman. Sabihin mo ulit. Ta. Bagbugin ang pobreng ito at itapon. Teka. Sir, LS, dos na. Paano mo babayaran ang 1 milyong depreciation? Card o cash? Ikaw ang may gawa nito. Ikaw ang nag-utos na gastusin ko. Tita, utang ay papayan, wala kang kinalaman. Ikaf. Mga kasama. Nagpadala ang asawa ko ng 30 milyon. Malaki lang kasi ang amount kaya na-delay. Pagdating ng pera, ipapamigay ko sa inyo. Siege, hihintayin K.O. Pakvala, magdudusa ka. Liming Cheng. 3 milyon kasama ang interest. Nasaan? Boss, wala PA pong pumasok. Hintayin PA natin. Hindi lang sa hotel may utang, talagang nagpapanggap lang. Pobreng nagmamarunong, pobre pa rin. Pag hindi ka nakabayad, titingnan ko kung paano ka lulubisin. Par, malaking transfer, kailangan ng advance notice. Express channel ang dam. Paano madali? Niluluko Montag PA ako? Totoo, dumating na ang 30 milyon, boss. Bigyan niyo pa ako ng ilang minuto. Anong bagay? Boss, kung hindi kayo naniniwala, tatawagan ko ang asawa ko ngayon. Bakabusi, sesen dann K.O. Sia NG Message. Papatayin kita. Saan galing ang 30 milyon? Imposible, hindi ako lolokohin ng asawa ko. Nandito PA ang anak K.O. Bugbugin. Sino po si Liming Cheng? Ang kumpanya ninyo ay sangkot sa illegal na pagbibenta. Belong legal representative. Kung hindi kayo makakabayad ng penalty sa loob ng 3 araw, kami ay magsasampa ng kaso. Paano nangyari ito? Imposible. Ano ba talaga ang nangyari? Akala ko totoo kang mayaman kaya nagpautang ako. Nilinlang Montag PA ako. At tanungin kita ulit, kaya mo bang bayaran o hindi? Boss, bigyan niyo pa ako ng oras, uwi muna ako sa Jianglin para ayusin. Ano ba talaga ang nangyari? Sinabi ni Shuzin na ibinenta niya ang bahay ng 1 bilyon. Pera? Ginagago mo pa ako? Walang pera? Dito ka na lang magtatrabaho. 300 sa 1 araw. Hanggang mabayaran lahat. Kuya, may pera talaga ako. Pabalikin niyo lang ako sa Linjiang. Tatanungin ko kung ano nangyari. Akala Montag tanga ako? Papawin kita? Panaginip mo yan. Bago mabayaran ang utang. Ikaf. At ang anak mo, dito lang kayo. Walang alis. Simulan gayon. Itong pobreng to, magtatrabaho ng pinakamabigat, sa pinakamababang sahod. 18 oras sa 1 araw. Kapag hindi kaya, bugbog ang abutin mo. Kasalanan mo lahat ito. Ikaw ang gumastos ng pera. Ngayon, hindi na ako makauwi. Tumahimik ka. Wala ka ring kwenta. Fai. Kung maayos ka lang dito, uwi tayo ni Papa. Namimiss ko si nanay na bulag. Hindi niya ako pinahihirapan. At hindi rin ako sinisigawan ng iba. Tumigil ka na sa pagsasalita. Magtrabaho ka na. At itong walang kwentang to. Tingnan Montag. Handa na ang mga gamit mo. Bilisan Montag. Bakbok KSA akin. Bilis. Kuya. Wala bang pagkain sa trabaho?
May anak pa ako, kulang ito. Hanggang ngayon kasama mo ako, tapos magrereklamo ka pa? Kung ayaw mo, huwag mong kainin. 5 umaga bukas, trabaho agad. Gutom na ako, Papa. Saan ba talaga pumunta si Jishutsin? Saan niya dinala ang pera? Ayaw ko ng tinapay. Gusto ko ng steak. Gusto ko ng lobster. Gusto KOSI mama. May makain ka na, nagrereklamo ka pa. Ayoko na dito, Papa. Samahan mo ako, lalabas tayo. Malapit na tayo sa labasan. Tahimik lang, alis na tayo. Alam kong tatakas ka. Talagang wala kang takot sa buhay. Sarili mong kasalanan ito. Elvis Chen, dumating na ang roses mo. Hindi ako umorder ng bulaklak. Hindi sumasagot sa tawag, hindi nagre-reply sa mensahe, pati bahay ipinagbili na. Pumunta pa sa Beijing, ayaw na ayaw mo talaga akong makita. Paano mo ako nakita dito? Ang negosyo ng Lin family, kahit sa Beijing ay may malaking impluensya. Madali lang kitang hanapin. Kalimutan mo na ang nangyari nung gabing yun. Ako ay isang babaeng may asawa na dati. Hindi bagay sa isang presidente ng Lin family. Yan ba ang dahilan kung bakit mo ako iniiwasan? Parehong may asawa na dati o wala? Ganoon ba talaga kahalaga? Ako mismo ang magsasabi. Simula ngayon, ako si Linyan ay manliligaw sa iyo. Visit, tamat ka na naman. Hindi ako tamat. Gutom na ako. Bigyan mo ako ng pagkain. 300 lang ang sahod mo sa isang araw. 2 araw ka palang nagtatrabaho. Malayo pa sa 2 milyon na utang mo. Hanggang gayon tamat ka rin, pati ikaf. Kung gusto mong kumain, magtrabaho ka muna. Sagutin mo ang tawag. Jishushin, putang ina Montag. Saan mo dinala ang pera ko? Binibigyan kita ng 10 minuto. Ibalik mo agad ang pera. Kung hindi, hindi kita patatawarin. Wala rin akong pera. Yung bulag na yun, huli na nang ginulo ako. Kaya ngayon lang ako nakalaya. Hindi rin kita na-contact. Yung putang inang yun na naman. I-transfer mo na sa akin ang 30 milyon. Kung hindi, magtatrabaho pa ako. Dito bilang isang manggagawa. Yung pera ay na-freeze ng bangko, pupunta ako ngayon para ibenta. Ang ari-arian ng bulag na yun, hintayin mo ako ng 3 araw. 3 araf. Kahit isang araw, hindi ko na kaya dito. Tiisin mo lang ang 3 araw, pagbalik mo ay magiging mayaman ka na. At yung putang inang yun, pinarusahan ko na. Sige. Pero huwag mo na akong lokohin ulit. Fai. Tatay, sa tamang panahon, siguradong uwi tayo. Gusto mo akong magligtas sa iyo. Pagkatapos ng 3 araw, Maghanap ka na ng sarili mong kamatayan. Ako ang nagbigay sa iyo ng pag-asa, ako rin ang kumitil nito. Ang sarap sa pakiramdam. sa mga susunod na araw, bantayan mo si Li Mingsheng. Huwag mo siyang takas, bukas pupunta tayo sa construction site, bigyan natin siya ng dagdag.
Ang tagal kitang hinahanap. Nandito ka pala, nagtatama-tamat. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Hindi kuya. Bumalik ako para tingnan ang bata. Kahit anong dahilan mo. Hindi pwede ang katamaran. Wala kang makakain ngayong gabi. Ibigay mo lahat ito sa akin, itambak mo. Titiisin ko, pagdating ng pera. Sa oras na yon, babawiin ko lahat ng paghihirap ko. Ano ang bulong mo? Magtrabaho na maayos. Ibabalik ko lahat ng hirap mo sa putang inang to. Tiisin mo muna sa Haicheng. Ililigtas kita agad. Hintayin montag ako. Ako mismo ang magbibigay ng leksyon sa putang inang to. Maganda ang araw mo ngayon ay. Magtrabaho na maayos para hindi na kita araw-araw na bantayan. Tama ka kuya, kailangan kong kumita agad. Makauwi na agad. Boss, natanggap na ni Mrs. ang 50,000 mo. Nagpapasalamat si Mrs. sa hirap mo. Pinapunta ako para tingnan ka. Anong 50,000? Anong Mrs.? Ito ang siopaw na pinabili ni Mrs. para sa iyo. May pera ka para sa asawa mo. Wala kang pambayad sa boss namin? Kuya, hindi ko talaga siya kilala. Wala akong ginawa. 50,000? Wala akong pera. Papatayin kita. Sa susunod na may pera ka. Kung hindi ka magbabayad sa boss namin, hindi na ito. Simpleng bagbog lang. Aray. Kuya, tama na, tama na. Hindi ko talaga siya kilala. Susunod. 3 oras lang ang tulog mo araw-araw. Kalahating tinapay lang ang makakain mo. Basta hindi ka mamamatay, ituloy mo lang ang trabaho. Hindi pa tapos ang pamilya ng lalaking manloloko, kailangan ba akong kumilos? Tapos na, binigyan lang sila ng konting hirap. Malaki ang ipinatawag mo sa akin ngayon ah. Kung ayaw mo sa akin, dahil lang sa feeling mo, hindi mo ako karapat-dapat. Pero hindi ako bothered, ang importante ay ikaw. Ang singsing na ito ay ipinagawa ko sa abroad, 3 milyon ang halaga. Nakaukit dito ang initials ng ating mga pangalan. Ito ay simbolo ng walang hanggang pagmamahal ko. Alam ko ang mga nangyari sa pamilya mo at mga pinagdaanan mo. Hindi ako bothered, pati ang pamilya ko. Alam ko, nakapag-file ka na ng divorce dahil sa pagtatraidor. Kung papayag ka lang, isuot mo ang singsing na ito. At dadalhin kita agad kay mama. Para pag-usapan ang kasal natin. Payag ka ba? Payag ako. Dadaling kita ngayon para pag-usapan ang kasal natin. Kung sino man ang gustong gumawa nito, kahit patayin niyo ako, hindi ko gagawin. Jishutsin, hanggang ngayon wala pa akong nakukuhang kahit piso. Pinaghintay mo pa ako ng 3 araw, pero hindi ko na kaya kahit 1 segundo. Hala! Sinong nagpahinga sa'yo? 5 oras pa bago matapos ang shift mo. Bumangon ka't magtrabaho. Ayoko na sa trabahong to. 12 oras na trabaho. Wala man lang pagkain. Na ito? Patayin mo na ako. Ayoko nang mabuhay. Kung papatayin kita, sinong magbabayad ng utang mo? Boss, 2 araw pa lang, itong duwag, hindi na kinaya. Anong gagawin natin? Talagang wala kang kwenta. 3 araw pa lang, sumuko ka na? Lalaki ka ba talaga? Kung gusto mong mabayaran ako, pauwiin mo ako sa Linjiang. Pagbalik ko sa Linjiang, babayaran kita agad. Nang babanta ka pa? Sige. Oy, anong ginagawa mo? Huwag mo akong galawin. Zabi ka o huvak. Alis. Walang hiya talaga, tong tao na to.
Iwi na natin siya. Baka mamatay pa dito at madumihan ang lugar ko. Boss, paano yung pera natin? Kung pauwiin mo ako sa Linjiang, sigurado ka. Pagkakuha ko ng pera, babayaran kita talaga. Seryoso ka bang pakakawalan ako? Pakakawalan kita, pero hindi kita palalampasin. May mga tao akong susubaybay sa'yo. Kung hindi mo mabayaran sa loob ng 2 linggo, papatayin kita. Dalhin na natin tong bata. Tara na. Nanay, Ikaw si Sintong na sinasabi ni Lilian. Ang bata mong kahabag-habag. Nakakalungkot talaga ang kwento mo. Tita, Alen nice na pala. Hindi niyo po ako isusuka. Mabait kang bata. Hindi Montag naman kasalanan, tu. At saka, kung ano ang gusto ni Lilian, gusto ko rin. Ito ang pamanang kayamanan ng pamilya Lin. Napakahalaga nito. Sa'yo na ito sa hinaharap. Ay, hindi po pwede, tita. Hindi ko ito matatanggap. Ano ba yan? Pag nagpakasal kayo ni Linyan, Kalahati ng shares ng Lin Group ay mapupunta sa'yo. Tataas ang estado mo. Tingnan natin kung sinong mga has. Nalokohin o zaktan ka. Sa hinaharap, magsama kayong mabuti ni Lilian. Wala nang mang-api sa'yo. Hanggat nandito ako, walang makakapanakit kay Sintong. patut yung mga tarantadong yon, hindi ko palalampasin. Masaya ako sa nakikita kong kasayahan nyo. Pagkatapos ng 1 linggo, ipapakasal ko kayo sa isang bonggang kasal na magugulat ang buong mundo. Tatay, hindi na ako makalakad. Masakit na ang paa ko. Tara na, yui na tayo. Bakit hindi tayo sumakay ng eroplano? Wala pera si Daddy ni Fai, alis na tayo. May pera naman si Momay, hingin mo sa kanya. hoy, Ohoy baby. Pinakawalan na ako nung mga yun. Ngayon, uwi na kami ni Fifei sa Linjiang. Pero wala akong pamasahe. pwede naman tayong maglakad. Ilang daang kilometro ang layo ng Haicheng sa Linjiang. Paano ako lalakad pa uwi? Pero hindi ko pa nakukuha yung pera ko. 50 pesos lang laman ng WeChat ko. Gamitin muna natin yan. Baby, 50 pesos lang pamasahe sa bus. Isang tao lang ang mabibilihan ng ticket at saka, mahigit 10 oras ang biyahe, baby. Kailan pa ako nagdusa ng ganito? Nagpa-schedule na ako bukas ng umaga para mag-withdraw sa bangko. Pag nakuha mo yung pera, may pamasahe na tayo. Para sa perang yan. Hindi mo ba kayang tiisin ang konting hirap na ito? Nakuha na yung pera. Wow, ang ganda. Pa sa perang yan, kahit magbus ako ng 1 araw at gabi. Kakayanin ka o. Pagbalik ko, itatapon ko si Chen Sintong. Yung malandi na yun, sa kalsada para mapahiya. Siya ang may kasalanan ng lahat ng ito. Daddy, gutom na ako. Wala akong pera. Pasensya na. Fai. Tingnan Montag. Ito lang ang pera kaon gayon. Yang 50 pesos na sinadas akin ni Mommy. Pangbus lang para sa ating dalawa. Malapit na tayo sa terminal, tiisin mo muna. Ayoko sumakay ng bus, mabaho at madumi yun. Gusto ko sumakay ng eroplano, gusto ko kumain ng masarap. Miss ko na si Momay kahit bulag siya. Pero hindi niya ako pinahiya. Ayoko nang yaya bilang nanay. Tumigil ka nga. Kung umiyak ka pa, Ivan kita dito. Ang saya-saya talaga. Biglang bumagsak mula sa langit. Sino ang makakatiis nito? Ngayon, buong pamilya, kumpleto. Pulubi at asong nalunod habang buhay. Pagbalik ni Liming Cheng, ipapakilala siya kay Jishuxin. Umiyak ka ng umiyak, iyan lang ang alam mo. Malapit na tayo sa bahay, pagdating doon, pakakainin kita ng husto. Gatom NAAKO. Tara na. May problema. Sino ka? Nasan si Jishaksin? Kaya pala binlok ako at hindi binayaran. Palibhasa may bago na. Nasan siya?
Papuntahin mo siya rito ngayon din. Anong suwet sayan? Umuusok ang galit ko. Bahay ka o ito. Kakabili ko lang ng bahay na ito. Tiyak kasabwa si Jishutsin. Ginago nila ako. Tama ba? Lumabas ka. Kung hindi, tatawag ako ng pulis. Huy. Ming Cheng, sa wakas nakauwi ka rin. Nanay Moito. Jishaksin, nasaan ang pera? Hindi ba't dapat kukuha ka ng pera ngayon? Nasaan na? Baka kinain mo na? Pinahamak mo ako, nawalan ako ng dangal. Sumpain ka. Li Ming Cheng. Yang putang inang Jen Sintong, matagal nang nakakita. Binayaran niya ang mga kidnapper, dinukot nila ako. Kinuhanan pa ako ng phone nitong mga nakaraang araw. Siya ang kausap mo, nagkukunwari lang siya. Ano? Ilang araw akong dinukot ng mga kidnapper. Hindi ako pinakain o pinainom. Pinagaluhilo pia ako. Hindi ko palalampasin ito. Yang putang inang Jen Sintong. Wala siya sa taas, ilang araw ko nang kinakatok, walang sumasagot. Hanapin natin siya, singilin natin. Wala na, tiyak alam na niya ang lahat. Kaya pinadukot ka niya, nilinlang ako para mangutang, bumili ng virtual currency. Ngayon, wala na akong natira. Ano ang sinasabi Montag? Gusto ko si nanay, ayaw ko na sa inyo. Walang kwenta kayong lahat. Gusto ko si nanay. Umalis kayo. Huwag mo nang sabihin sa akin kung buhay sila o patay, wala na akong pakialam. Simula ngayon, sarili ko na lang ang iintindihin ko. Yang mag-asawang gago, ano mang nangyari sa kanila. Wala na akong pakialam. Tapos na ang lahat. Natapos na ito, kahit mag-away pa sila. Ano man ang mangyari, wala na akong pakialam. Huwag mo nang patagalin, sumama ka na sa akin at umuwi para magpakasal. Bukas na ang ating kasal. Linyan. Para sa akin, masyadong mabilis ang lahat. Hindi pa ako handa. Hindi ka handa, may takot ka pa sa puso mo. Ngunit hindi kita hahayaang muling masaktan. Ang laking halaga. Inilipat mo lahat sa akin. Hindi kita pakakasalan dahil sa pera o anumang iba pang dahilan. Ito ay purong pag-ibig lamang. Ginawa ko ito para ipakita ang aking tunay na intensyon. Tahimik na ngayon. May isa pang bagay bago tayo magpakasal. Hahanap ako ng abogado para pirmahan ng kontrata. Kung ako ang magtataksil sa'yo, aalis ako ng bandala. Handa akong gamitin ang buong Lin family para pakasalan ka. Payag ka ba? Ako. Kung ayaw mo pa rin, ililipat ko sa iyo ang Lin Group. Payag ako. Ang